Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag ang sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay,
sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po mga kapatid kay Kristo. Mukhang tulog pa. Isang magandang umaga po mga kapatid kay Kristo. Naka-experience na po kayo ng nasa loob kayo ng bahay o ng inyong kwarto nang mawalan ng power o kuryente. Biglang dilim ng kapaligiran.
Ano pong unang ginagawa ninyo? Ano ang unang hinahanap ninyo? Kandila. Flashlight. Pero dahil nasa modernong panahon tayo, cellphone. Cellphone ang nagsisilbing flashlight. Ano po? Pero ang totoong hanap natin ay liwanag. Ano po? Kapag nasa gitna tayo ng kadiliman, liwanag ang hinahanap natin. At yan po ang pinatutungkulan ni San Pablo sa unang pagbasa. Ano? At bilang parte rin ng unang punto ng ating humilya, ang sumusunod kay Jesus ay mga taong liwanag. Kaya pinapaalalahanan tayo ni San Pablo na hindi tayo mga anak ng kadiliman, kundi tayo mga anak ng liwanag at hindi tayo kakampi ng gabi at kadiliman. Ganon din ang sinabi sa Ebanghelyo ni St. John. Sinabi ni Jesus, I am the light. Whoever follows me will never be in darkness, but will have the same light. Ano po? Kaya kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo, kung si Kristo ay parte ng ating buhay, nagliliwanag ang ating buhay. At maging tayo ay nagdadala din ng liwanag. Ano po? Dahil kapag may liwanag, may buhay. Walang nabubuhay sa dilim. Ano po? Parang halaman lang yan eh. Try niyong ilagay ang halaman sa dilim nang hindi nasisikatan ng araw. Anong nangyayari? Namamatay. Ano po? Kaya, kung tayo ay mga anak ng Diyos, piliin natin ang liwanag. Kaya nga po, pakitingin nyo nga po yung kalapit ninyo. Kasi sabi nila, ang mga taong nabubuhay sa liwanag, masayahin. At yung mga taong malungkutin at laging nakasimangot, sila ang lapitin ng tukso at demonyo. Tingnan nyo nga po yung kalapit ninyo. Tingnan nyo lang. Masayahin ho ba ang itsura? May liwanag po ba sa muka? Ano? Kaya kung tayo ay nabubuhay sa liwanag, nagmamanifest po yan. Ano? Katulad ng pagkabuhay ni Kristo. Pagkabuhay niya, ang dala niya ay liwanag. Liwanag sa sangkatauhan nang tayo'y tubusin sa pagiging makasalanan. At bilang ikalawang punto, ang nabubuhay sa liwanag ni Kristo ay tagapagdala din ng liwanag. Ano po? Kaya kung kanina, ay pinipili natin ang mabuhay kasama ni Kristo sa iisang liwanag, dapat tayo ay nagdadala din ng liwanag. Kaya nga po sa Ebanghelyo, narinig natin kung paanong pinalayas ni Kristo ang demonyo sa katawan ng tao. At si Kristo mismo ang nagdala ng liwanag sa taong iyon. And for sure, pagkatapos pagalingin ni Kristo ang taong iyon, siya naman ang nagdala ng liwanag para sa iba. Ibabalita niya yun sa iba. Ano po? Kaya iba ang nagiging epekto ng kadiliman sa tao at sa buhay natin. Pero sa konteksto ng ating mga pagbasa, pinatutungkulan ni San Pablo ang kadiliman bilang kasalanan. Pero sa realidad ng buhay, bukod sa kadiliman ng kasalanan,
kadiliman ng problema. Ano po? Katulad ni Padre Pio. Si Padre Pio ay ginamit ng Diyos para magsilbing liwanag. Kaya nga lumalapit tayo sa Kanya. Humihingi ng tulong. Kapag bigat na tayo sa mga problema sa buhay. Kapag pakiramdam natin, ang dilim-dilim na ng paligid. Subalit may isa pa ring liwanag. Kapag tayo'y nasa dilim, hirap tayong makakita. Hirap tayong kumilos. Kaya lahat ng nasa dilim, namamatay. Bakit? Wala naman talagang buhay sa kadiliman. Sa kadiliman ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, unti-unti nating pinapatay ang ating espiritu. Pero salamat sa Panginoong Hesus, itinatag niya ang sakramento ng kumpisal para muli tayong akayin sa liwanag at nang hindi tayo manatili sa kadiliman. And that's our mission, na magsilbi tayong liwanag para sa iba. Ngayon, tingnan niyo po yung inyong kalapit. Bilang mga tagapagdala ng liwanag, ngitian ninyo. Nginitian ba kayo? Tayo ay mga tagapagdala ng buhay at liwanag. Ano po? That's our mission. Dahil tayo ay mga tagasunod ni Kristo, tayo ang magdadala ng liwanag sa iba. Lalo na yung mga kaibigan nating parang dilim na ang buhay dahil sa problema. Kanina nga po si sister, nagkukwentuhan kami sa likod. Napagkwentuhan namin yung kaibigan kong muntik na magpakamatay. Sa dilim ng kanyang buhay, nagawa niya pa rin akong tawagan. Ang kailangan niya ay maliit na liwanag. Kahit nasa kadiliman tayo, kahit na gaano kaliit ang liwanag na yan, still, it is light. Ano po? Kaya nawa sa tulong ng Panginoong Hesus, magsilbi tayong mga buhay na liwanag sa gitna ng kadiliman. Lalo na sa kaguluhan ng ating lipunan at mundo. Baka ako o ikaw ang iniintay ng mundo para magsilbing liwanag. Nang sa gayon, maakay natin ang ibang taong lumalayo sa totoong liwanag na si Jesus. Amen. Magsitayo po lahat. Sa ating amang maawain, ating ipahayag ang pagdakila natin sa kanyang kapangyarihan. Itinaas natin ang ating mga kahilingan at buong kababaang loob na hingi natin ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang maakay nawa ng banal na Papa Leon ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa dakong inilaan ng Diyos sa mga mabababang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong sanlibutan, upang ang kapangyarihang ng Diyos na dinadakila ng mga mabababang loob ay kilalanin nawa ng mga tagapamuno rito nang maakay nawa nila ang sangkatauhan sa pamayanang puno ng kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. kami. Para sa mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan, lalo na yaong dumaranas ng lupit ng digmaan, ng pagkagutom at mga kalamidad, upang ang lihim ng Diyos na ipinahahayag niya
sa mga nagpapakumbaba, ang magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. kami. At sa sandali pong katahimikan, idalangin natin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, ibuhos mo nawa sa amin ang iyong walang hanggang awa at ipagkaloob mong makatahak kami sa tunay na daan na maghahatid sa amin sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay lakas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kalikasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kaya isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sa langit ang ngalan mo, mamasamin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sabayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa na may ngiti. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second election ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Mapakinggan, pag-ibig ko'y maramdaman, kadakilan, maganda'y masaksihan. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamamagitan. Amen. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing.
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mawas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, pagkas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit na kagaling mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical, and dental mission dito sa pambansang Dambana ngayong darating na September 14, mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po nito ng ating buwan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo higit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman po magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawain ito, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po at magkaisa para sa gawain ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Pakilabas po yung mga dasalan, rosaryo, imahen. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdadasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po, tayo ay sama-sama po sa pangumagang panalangin. Inaayayahan po tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Dahil lumapit sa ating Panginoon siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Matupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Mariba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bugso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siya lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising, alay ay pasasalamat. Sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyan. Sa lahat ng panahon aking ipahahayag. Isang Diyos, 3 persona, pinagmula ng lahat. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Tayo po'y magsiupo. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at sa laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masasama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit baga ako'y iniwan? Bakit ako'y nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyon dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay.
Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Ang nasabi ko ring di na makikita, itong Panginoon at sino mang nabubuhay, katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akalay, wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag ng leon ng aking buto sa katawan. Ang aking akalay, wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumatagoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdiyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapay ito ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito. Di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Tulad din ng Ama na nasa mga anak ang ituturo ay katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan sa banal na templo, tayo umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan. Pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami ay nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng timplong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyon dinirinig, tagapagligtas namin Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyon tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala sila lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit sa ay sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukilin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa panayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan namin. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan.
Tayo po'y nakaupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang hindi darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayo po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipid na bihid na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay. Dumalangin tayo sa kanya. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Jesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Magliwanag nawa sa araw namin ang pag-asa sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang unang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Gawaran kaming umunlad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabuting asal sa aming kapwa upang kumakita nila, magbigay puri sila sa Ama.
Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Heso Kristo, tunay na liwanag ng mundo, ginagabayan mo ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. Bigyan kami ng tapang at lakas at ang biyayang gawin ang mundong ito na mapayapa at may katarungan bilang paghanda sa pagdating ng inyong kaharian. Ikaw na nabubuhay tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Panalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat.